Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang ilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal. Ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin at huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook
na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan, tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang temple mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang temple mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang temple mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang temple mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang temple mo ay aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa salita mo akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan, at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lang naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus,
Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ang aking bayan, paimbabaw lamang, sapagat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit inituturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay kurban, alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Gising na po ba kayo? Pakitingnan, pangingitian yung katabi po. Pakisabi, good morning. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng santo na si San Pablo, kasama sina Paul Miki at mga iba pang mga kasama. Alam niyo po si San Pedro po pala, San Pedro Bautista. Si San Pedro Bautista po ay may connection sa atin dito sa Quiapo. Siya po ay isang santong, isa sa mga napunta dito sa Pilipinas. Siya ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng bayan ng Quiapo at nagkaroon ng parokya dito sa Quiapo. May connection po tayo sa santong ipinagdiriwang natin ngayon. Nagtayo siya ng simbahan para mayroong makatagpo, mayroong lugar na pwedeng maging tagpuan ng Diyos at ng kanyang bayan. At hanggang sa ngayon, napakaraming pumupunta dito sa ating dambana para makatagpo ang ating Diyos, ang ating Poong Jesus Nazareno. Kaya unang-una sa lahat, magpasalamat po tayo sa santong ipinagdiriwang natin na nag-alay ng kanyang buhay para mamatay, pinatay bilang martir para sa ating pananampalataya. Ito pong dambana, ito pong templo, katulad po sa unang pagbasa, si Haring Solomon po, sinasabi niya sa Diyos, parang hindi kami karapat-dapat na maging tahanan ng iyong presensya. Tanong ko lang po, hindi ho ba kapag mayroong kilalang tao, sikat na tao, mataas na tao sa lipunan, na pupunta sa ating tahanan, hindi ho ba parang ganun din yung pakiramdam natin? Bakit pa po kayo pupunta dito? Ang gulo-gulo ng bahay ko. Sino po kami para dalawin nyo? Parang ganun po yung sinasabi ni Haring Solomon. Sino kami para dalawin at pananahan ng presensya ng Panginoon? Ginagawa po yun ng Panginoon dahil unang-una sa lahat, ninanais ng Panginoon na makasama tayong lahat. Ninanais ng Panginoon na magkaroon tayo ng tagpuan sa Kanya. Kaya siya patuloy na bumababa, patuloy na nandirito sa templo, sa ating dambana, para tayo ay may matatakbuhan, para tayo ay makakalakad ng malinis at matiwasay sa mundong ito. Kaya si Solomon, anong ginawa niya nung nalaman niya na ninanais ng Panginoon na manirahan sa kanila? Gumawa siya ng templo. Gumawa siya ng maayos na lugar para merong maayos na maging tagpuan ang Diyos at ang kanyang bayan. Tanong ko lang po, ito po bang lugar na ito ay tunay na nagiging tagpuan
ninyo at ng ating Diyos. Kung ito po ay nagiging tunay at mahalagang tagpuan ng Diyos at ninyo sa inyong Panginoon, nawa patuloy nating pangalagaan ito. Patuloy nating protektahan, patuloy nating linisin, patuloy nating igalang itong lugar na ito. Dahil ito ay banal na lugar na patuloy na pinananahan ng ating Panginoon. Dito po nananahan ng Panginoon. Naalala ko po, nung kami ay pinadala sa Leyte, ilang buwan matapos ang Yolanda, may isa pong kwento na hindi ko malilimutan. Sabi po nung isang nanay, matapos daw dumaan ng bagyo, sila ay lumabas na ng kanilang mga bahay. At pagtingin nila sa kanilang bayan, sira-sira daw lahat halos ng kanilang mga bahay. Kaya ang ginawa nila, naghanap sila ng mga kagamitan na pwedeng magamit, maitayo man lang muli yung kanilang mga bahay. At nung naghahanap sila ng mga kagamitan, mga kahoy, nakita nila yung kapilya nila. Wasak din po. Wasak din yung kanilang kapilya. Sabi nung nanay na tinirhan, doon sa bahay na tinirhan ko, sabi niya sa mga kapitbahay nila, parang hindi naman okay na okay yung bahay ko, pero yung bahay ng Diyos ay hindi okay. Saan tayo kukuha ng pag-asa? Saan tayo kukuha ng pag-asa? Kaya ang ginawa niya, sinuggest niya, ayusin muna natin yung bahay ng Diyos, yung ating kapilya. At inuna nga po nila iyon. Pagdating namin doon, yun talaga yung nakatayo. Yung natirahan ko pong bahay, wala pang second floor. Sa first floor lang sila natutulog, kasama po ako. Inuna po nila yung tahanan ng Diyos. Bakit? Dahil para sa kanila, yung tahanan ng Diyos ay isang mahalagang lugar para makakuha sila ng pag-asa. Dahil kung walang pag-asa sa kanilang buhay, paano nila mahaharap yung mga pagsubok na dumadating sa kanilang mga buhay? Napakaganda pong tagpo at pagpapakita ng pananampalataya. Nakakapagbigay ng inspirasyon kahit na sa akin, lalo na sa akin, na tunay na pangalagaan at gawing banal yung tahanan ng Diyos. Dahil dito nararanasan ng mga tao ang pagkalinga at pagbibigay lakas ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa kaparehong paraan, ganun nawa natin pangalagaan talaga yung tahanan ng Diyos na ating simbahan sa pagbibigay ng tulong at patuloy na pagiging gawing banal at sagrado ng lugar na ito. Pero sasabihin ko rin po sa inyo, yung templo ng Diyos, yung Diyos hindi lang nananahan dito sa lugar na ito. Yung ating Panginoon, nananahan din sa buhay ng bawat isa sa atin. Bawat isa po sa atin ay templo rin ng ating Panginoon. Kaya't nararapat lamang na yung ating pagtingin sa ating buhay may lubos na pangangalaga. Tinitingnan natin ang banal, hindi natin binabaliwala, hindi natin ginagawan ng masama. Dahil yung Diyos nananahan sa bawat isa sa atin. Kung si Solomon, kung sa ating mga buhay, may dumadating na dakila at mataas, tayo ay humaharap ng may kaunting hiya. Sinasabi nating hindi tayo karapat-dapat na dalawin ng ating Panginoon. Ganon din sa ating buhay. Sa harapan ng Diyos, tayo ay hindi talaga karapat-dapat. Pero pinipili ng Diyos na dumating sa ating mga buhay para magdala ng kalinisan, kabanalan. At ang maging tugunawa natin sa harapan ng ating Panginoon na nagnanais manahan sa ating mga buhay. Linisin po natin patuloy yung ating mga buhay. Bitawan yung mga hindi nararapat para tunay tayong maging karapat-dapat, para tayo ay maging tahanan ng ating Panginoon. Ano pong tutulong sa atin para patuloy na maging marapat, na maging tahanan ng ating Panginoon? Ang makakatulong po sa atin,
itong ginagawa po natin sa ngayon. Patuloy na pagharap sa Diyos, sa misa, sa Eucharistia, patuloy na pananalangin at pakikinig sa salita ng Diyos. Ito po yung mga bagay na makakatulong sa atin para makita yung ating sarili sa harapan ng Diyos, makita yung ating mga karumihan at maalis yung ating mga karumihan para malinis tayong makaharap ng ating Panginoon. Nawa ang dasal ng ating Poong Hesus Nazareno, hindi tayo maging katulad ng mga Pariseo at Eskriba. Patuloy lamang silang pumupunta sa simbahan, sa templo, pero walang nangyayari sa kanilang mga puso. Sana ang dasal ng ating Poong Hesus Nazareno at ang aking dasal sa bawat isa sa atin, sa patuloy nating pagsamba, patuloy nating pagsimba at pagharap sa ating Panginoon, sana ay may talab at may epekto sa ating mga puso. Meron sanang nangyayari sa ating mga buhay. Lumalalim sana yung ating ugnayan sa ating Panginoon. Bakit ito mahalaga? Dahil sa paglalim ng ating ugnayan, sa patuloy nating pakikiharap sa ating Panginoon, tunay nating malalaman kung paano ba tayo mabubuhay ng matapat sa Kanyang pananampalataya. At paano tayo magiging marapat humarap sa Kanyang presensya. Ito po yung napakahalaga. Matuto tayong humarap at lumalim yung ating ugnayan sa Panginoon para tayo ay maging karapat-dapat na tahanan ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at matapat ang ating mga puso. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga namumuno ng ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at huwag nawa nilang hanapin ang seguridad sa mga makabundong istruktura. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap na ating kasama. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Makalangit na Ama, likhain mo sa amin ang tapat na puso, upang amin ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahahalagahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain, ngayong ginugunitan namin ang mga banal na martir, at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo, nang may katatagan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag, kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay tumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Diyos lamang mapapanatag.
Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, kung ang templong ito, ang simbahang ito, ay lugar kung saan natin natatagpuan ng Diyos at kung saan tayo nakakatagpo ng pag-asa at lakas, nawa yung ating mga buhay, yung mga buhay po ninyo ay templo rin ng Diyos. Sana sa pamamagitan ng mga buhay ninyo, matagpuan din ng iba ang presensya ng Diyos. Makatagpo sila rin ng pag-asa at ng lakas sa pamamagitan ng inyong mga buhay na tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.